the purpose why God saved your life. Ang panuyo ang Dios ngano kay giluwas niya ang imong kinabuhi. Giluwas kita niyan anaton kalag giluwas. Ang purpose ang Dios ngano kay giluwas kita ha atong kasalanan. Ang kasabot ang iba mga kabugtuan that salvation is an end in itself. Nga asya gud la ito ang gustuhan Dios maranasan naton. Basta maluwas kita, magkamay-ada kita assurance, han kaluwasan, and then ang sunod na aton pag-iisipon dayon is langit. Andam na hiya makadto langit, kay luwas na hiya. Asya ba ito ang ginsiring ang pulong han Dios, mga kabugtuan? Aton pagbabasahon din hiya scripture ni Isaiah, book of Isaiah, chapter 49, verse 8 hanggang verse 9. Ang sabi ni Prophet Isaiah, "Thus saith the Lord, in an acceptable time I have heard thee, and in a day of salvation have I helped thee. And I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritage." Verse 9. "That thou mayest say to the prisoners, Go forth. To them that are in darkness, show yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places." So amin ang purpose, ini nga pulong ang Ginoo nag-reveal ha aton han kamatuuran, han panuyo ngano kay ang Dios naghatag ha aton ning kaluwasan. Purpose why God save your life. Because salvation is not an end in itself. Salvation is a means to an end. Diri ang katapusan ng kaluwasan. Ang kaluwasan, tinikangan lang yan, mga igsuon. Ha makaruruyag, ng damo pa nga eksperyensya mo, dida ha Ginoo, dida ha ginadian ng Dios. Salvation is just the beginning. At chapter 49, verse 8, "Thus saith the Lord, in an acceptable time have I heard thee." Time, ang tawag ani time of grace. Ang paborhan Dios. Kasi di da paborhan Dios, aada ang gugman Dios. John chapter 3 verse 16. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." But nag-start ang salvation, han tinatawag cause. The cause. Ang cause, ang dahilan nga no kay ang Diyos nagluwas sa aton, it's because of His love. Tagilid ang tao, going to perdition, going to condemnation, but because God loved us. So the cause of salvation. Kaya nasabi dito sa Isaiah, verse 8, "In an acceptable time." Panahon nga ang Diyos gintanggap kita niya. Because He loved us. Not because we are good, not because we are righteous, but He accepted us because He is righteous. He is good. And He is a God that loved us. Gugma siya, mga kabugtuan. "In acceptable time I have heard thee. And in the day of salvation I help thee." So dida, ang ikaduha nga step, ang duha nga reality is ang kaluwasan. Ang Dios naghatag haaton ning kaluwasan, gitabangan kita niya haaton mga kasalanan. Kaya kabugtuan, ayaw kahadlok, ayaw kahulop, ayaw kalisang, ayaw pagruhaduha. Kung ikaw gusto kang maluwas, tawag hangaran ni Ginoong Hesus kay tabangan kahan Ginoo. Tabangan kahan Ginoo regardless sa aton mga kasalanan. Ang Dios kaya hiya magbulig ha aton. Sa ring ang Bible, to succor them. Pagtubos, pagtalwa sa aton. Helpless kita mga kabugtuan. Pero salamat ang Ginoo hiyan pinakadako nga nagbulig ha aton. Hiya nga nagtalwa sa aton gikan hayanang nga pagpakasala.
by His grace. Nagtuula kita nga hiyaan magtaraluwas. Naniwala lang po tayo na siya ang ating manliligtas. He's the Savior, Redeemer. Nagtuulang kita haiya. Then ang Diyos miraculously and through His Spirit nagdarha aton spirit of salvation and regeneration. Didaha aton kasing-kasing gibag o kitahan Ginoo. Ang saring ang Bible, we are regenerated or quickened, ginbanhaw yun, ginbanhaw. Kasi ang umiiral aton is yung spirit of kamatayan, yung kasalanan. Separation, spirit of separation. Spirit ng kasalanan, umiiral ang mga kasing-kasing ang mga tao nga waray mag-alaga na Ginoo. So, ang espiritu naman ng pagkabanhaw ni Kristo, amo ang naghatag haaton in bag-o nga kinabuhi. Not because of our works, but because of His power. There is a regenerating power of God available for every person on earth. Tandaan natin yan. Bisan haing kang nga lugar nga dapit, when you cry out to God, the power of God will come upon you and God will change your heart, change your life for the better. So that your life will never be the same again. Magtataka ka, but ang nangyari is a new life comes to you. And the day of salvation, sabi ng Bible, I help you. Then ang yawa, ang espiritu, ang dautan, nagkamay-ada na kita ito freedom, liberty, kalayaan kontra hadautan, kalayaan kontra hagahuman sala. So gintagang kita kalayaan. Waray teaching nga Bible nga karga-diskarga. Ipasaylo ka na, tapos bawasan imo kasalanan, katapos sunod nga semana, makarga na kanaliwat kasalanan, balik ka naliwat ta imo kasalanan. Waray ito. Pag talwas ka Ginoo, gitagaang kahin freedom from the power of sin. Ang gahuman sala, naghatag ito bondage. Gintatanikalaan ito ang tao. Pero kung ginluwas ka ang Ginoo, tatagang kaliwat, kalayaan. Di nang yawa makakagapos sa imo. Basta nagsubmitar ka ha Ginoo. Basta mag-decide ka, maada ka ha Ginoo, ang yawa diri makakontrol ha imo. Makakontrol ka lah yawa kung tugutan mo ang yawa, mag-uwat ha imo. Pero kung di mo tugutan ang yawa, ang imo na allegiance, aadi na ha Ginoo, wala na chance ang yawa ha imo kinabuhi. Freedom from the power of sin and freedom from the power of the devil. Ito ng biblical teaching mga kabugtuan. May kalayaan ka na. Igugma ka ang Ginoo, gipasaylo ka, then sabi ni Jesus, go and sin no more. Go and sin no more. Ngan amo ito ang message of the cross. Romans 6 verse 6. We are crucified with Christ. Gida cross, yung gahuman cross. That the body of sin might be destroyed. Yan. Ang gahuman cross, ang kamatayon ni Jesus, nagbungkag inihan gahumhan sala ha atong kinabuhi. Ang ibig sabihin, waray na puwersa ang sala ha atong kinabuhi pag Kristo, pag nag-surrender kita kan Kristo. That is the message of the cross. So that, basi, we should not henceforth serve sin. Basi, diri na kita magpadayon ha kasalanan. Malaya ka na. Amo ito ng teaching ng Bible. Diri kaya on and off, sala, pakasala, pasaylo, pakasala, pasaylo. Waray ito. Baga itohan, nagmunulay-mulay la ha Ginoo. Delikado yan. Malaya ka na. How much more ang Ginoo? Mas powerful ang Ginoo. Pag ipalaya ka na ang Ginoo, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan, igsuon. So hinumdumi ha, salvation yan. Pero may ada pa ito unhan. Amo siya ko kanina nga, the purpose why God saved your life. So amo itong bangin, amo ito yung mga pakiana, mga kabugtuan, labi na yan nga panahon. Bangin na ibaya masiring,
Pastor, nato ako nga luwas na ako. Ano pa ang angay ko buhaton? Ano pa ang angay ko buhaton? Natuo na ako nga luwas ako. Because salvation is by grace, through faith. Pagkarawat lang kang Jesus. So, bangin amo to, ano pang sunod? Ano pang sunod? Labi na yan ang pandemic. Ano bang sunod? Pasalamat na lang kita ha, kay bangin mapasiring ka, pasalamat na kita kay bawal man yan na, so, oray lang singba-singba, kuan la, relax la, at least, natuo ako nga luwas. Ganun ba yun? Diri. So, kita ang verse, kitaon natin ang verse. Nasiring din after hans salvation, nagsiring ang Diyos, I have helped thee, and, adin ang sunod, I will preserve thee. Preservation ang sunod. Meaning, ang imo kaluwasan, ipipreserve ang Diyos, ma-maintain mo yan. Ang imo bago nga kinabuhi, i-maintain mo yan. Kay may tuyo ang Diyos hito. Ano man tuyo ang Diyos after salvation, nga gimpipreserve man ang atong kaluwasan. Gimpipreserve man ang atong new identity. Gimpreserve man ang Diyos ang atong tinatawag loyalty. Ang atong transformation. Kaya kay ginpipreserve man ang Ginoo? Because ang tuyo ang Diyos sa aton is mahimo kita new generation. Matinumanon nga iya mga anak. Kumusta kita yan nga panahon mga kabugtuan? Na-preserve mo ba? Na-maintain mo ba ang imo kaluwasan? Na-maintain mo ba ang imo fear of the Lord? Ang imo pagrespeto ha Diyos? Ang imo paghigugma ha Diyos? Na-maintain mo ba? You have to maintain it. Diri pwedeng suon nga ka on and off. Laban o bawi. May numdumla kita ha Ginoo once a month. Ang gusto hang Ginoo i-preserve, i-maintain ang imo life, ang imo kadaugan, ang imo pagkamatadong, i-maintain ang imo pagkabaraan, i-work out, ang imo faithfulness sa Ginoo, i-work out, ang imo obedience, i-work out. Preservation. Sa nga Bible, study to show thyself approved unto God. Approved unto God. Waray approve ha mga tao, kaya di kita nagpapakitang tao. Ang aton kalugaringon, igin susubmitar naton ha Ginoo. Ngan hini nga season, han aton preservation, amin ang season nga magle-learn tayo, hang kaburoton han Dios. May da mga tao nga kahumanira kunuhay makatuo ha Dios. Waray nahira tinatawag, stop nahirahan ira relasyon ha Ginoo. Diri, you need to learn the will of God. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Be not conformed to this world, the verse 2. But be ye transformed by the renewing of your mind. Be ye transformed. Be not conformed to this world. Ayaw parihas han sistema niya kalibutan. That is preservation. May ada ka na relasyon ha Ginoo. Ayaw na pag sinunod ang sistema kalibutan, kay may ada ka na sistema nga iya Dios. Ayaw na sinunod. Be transformed by the renewing of your mind, and then, nasiring, and ye shall know what is that good and acceptable and perfect will of God. So, din season of preservation, magle-learn ka, magtutuon ka, kaburoton ng Diyos. You will discover, you will learn the will of God, the will of the Father, ha imo kinabuhi. Ano ba ang kaburoton ng Diyos sa imo ginluwas ka? Ano ba ang gamit ang imo bag-o nga kinabuhi? Ano ba ang gamit ang pulong ng Diyos? Ano ba ang gamit ang pagtawag ng Diyos sa imo kinabuhi? Anong gamit ang imo kinabuhi? Habang hahani ka pa kalibutan, you will learn the will of God. Igsuon. Ayaw hadlangi ang kaburoton ng Diyos. Ayaw hadlangi. Damo nga mga tao, pag natuoy ra Diyos, hanggang tuo lang. Kauman, diri na interesado maghibaro ang kaburoton ng Diyos. Diri, time and preservation, you need to do the will of God. And how can you do the will of God if you do not know the will of God?
Antes buhaton mong kaburuton ng Dios, kailangan nanay, hibaruan mo ang kaburuton ng Dios. Diri ka magakabuhat ang kaburuton ng Dios kung di ka maaram kung ano ito. Nag-uuna ang tinatawag pagkahibaruang kaburuton ng Dios, and it will be followed by doing it. Buhaton ang kaburuton ng Dios. Ano? Ito ng season of preservation. Season of preservation. Nang ini nga season of preservation, ini ang tinatawag season of growing spiritually. So growing spiritually, ay naku, damo nga mga Kristiyano yan nga panahon, diri nag-grow. Kaya kung ano nira na ibaruan, na pagtikang nira, kamulat nira, bilang Kristiyano, mamamatay na la, asya lagi hapon, waray nag-increase sa nira na ibaruan. Waray man, asya lagi hapon. As is lang sila. Hindi ganun. Dirito asya ang kaburuton ng Ginoo. Ang kaburuton ng Dios nga kita nga tanan, nagtikang kita spiritual nga baby. But ang gustuhan Dios mag-spiritually mature tayo. We have to grow to spiritual maturity. Spiritual maturity. Pag diri ka nag-grow, nag-advance nga to spiritual maturity, mananatili ka nga spiritual babe. Bata la. Pag nasaway nga niyang bata, na-offend dayon, iritado dayon. Pero an spiritually mature, bisang karne, kaya niya usapon, kaya niya i-digest, kaya niya kisamon. Yun ang gustuhan Dios sa aton, that we would become spiritually mature. So tandaan natin yan ha, mga kabugtuan. Spiritual maturity. And then, ang sunod nga mangyayari nga gustuhan Dios is mahimo kita covenant people. Mga tao nga maging kasabot-han Ginoo. Warumamay kala. Kapartner-han Ginoo, covenant. Dida na masulod ang aton mga responsibility ha Dios. Mga tao nga may kasabot ha Ginoo. Tigam ni kabugtuan ang atong relasyon ha Ginoo, it is a covenant. Nga diri ito pwede atras abanti. When you surrender to the Lord, you are covenanting with God. Kaya ang tawag sa Bible, New Testament, bag-o nga ginsabutan. When you enter into relationship through baptism, that is a covenant relationship. And then, ang sunod dito mga kabugtuan, kita nga mga naging kasabot ka na Ginoo, iya kita Ginoo, diri kita kanan kalibutan. Hahani kita kalibutan, nga diri kita kanan kalibutan. Strangers kita kay mga tao kita han Dios. Covenant people. May kasabot ka. Ang kasabot naton ang Dios. Hiya ang Lord ang atong kinabuhi. And then, ang sunod ang verse nasa ring, to cause to inherit the desolate heritage. Kita nga mga naluwas na, nga nahimo covenant people, kita ang susunod ha mga panurundon nga nasayang. Damo nga mga tao, ini nga heritage din is mga tao yan. Kita ang mag-aalaga, kita ang magsiservisyo, ha mga kinabuhi nga nasayang atubangan na Dios. Mga kinabuhi, damo nga mga tao yan nga panahon nga nasayang. Ang ibig sabihin, kung ikaw naluwas, kahuman hito, diri kay ang imo kinabuhi para lahay mo. Para lahay mo, ngadang kamatay, para lahay mo. Magkinabuhi, mamiling kwarta para mabuhi, and then mag-enjoy ang kinabuhi, hasta nga hulat na lang kamatayon. Diri asya ito. Maabot pang panahon nga mahimo ma-preserve ka nga nibaro kang kaburuton ng Ginoo, and then mahimo ka covenant people, and then bubuhaton mo na. May ada ka buruhaton na ginhatag ang Dios. Sundan ang mga tao nga naparayo ha Ginoo. Mga kinabuhi nga nasayang. Mga kinabuhi nga waray kamurayaw, mga kinabuhi nga waray kalipay, mga kinabuhi nga naglaom la kalibutan, mga kinabuhi nga diri nakakalipay ha Dios. Ito ng atong responsibilidad kabugtuan. Of course, siyempre, diri kita namimirit, diri kita diri natong ginpipirit. But that is an act of faith. Ito yung mga kabugtuan. Kung kamo yan ang ako namamati is naluwas ka na, nahimo, may da ka na covenant ha Ginoo,
Nakadesisyon ka na nga para ka na Ginoo, diri para kalibutan. It is your covenant, personal covenant Ginoo. Diri ha relihiyon. Base alagaron ministryuhan ang mga tao nga napariwara ang kinabuhi. Naharayo a Dios. Siyempre kailangan mo yung pasensya. Ilubay ito ya mga kabugtuan. Kasi wara ito sweldo. It is your voluntary service ha Ginoo. Pero hinumdumi damo ang paagi hang Ginoo diri. Unahalaan paglipay ha Ginoo ayo ani pamiling. Because ini nga trabaho pag-serve ha Ginoo, this is not a job. This is not a job, but this is a high calling. Diri ini panginabuhing panangwarta. This is a high calling. Kaya unaha ang kaburot unan Ginoo. Pag nalipay mo ang Dios, ang grasyahan Dios masunod hain. And then tungod hito nga imo trabaho adi na verse na nasiring, that thou mayest say to the prisoners, go forth. Masusugong mo na ang mga nabilanggo. Lumaya na kamo. Gawas na kamo bilangguan. Ano ini nga mga nabilanggo nga aton si Sigmund nga gagamitong kitang Ginoo pagyakan haira nga lumayas na kamo bilangguan. Amo ni ang mga tao nga nabubuhi sa kasalanan. Nagapos sa kasalanan. Ginuuwat ni Satanas. Nakatanikala ang kinabuhi sa kasalanan. Ang message sa Diyos para haira pinaagi ha aton is go forth. Gitalwas na kitahan Ginoo ay nakita pagpanatili ha kasalanan. Ginuuwat nato ng aton kalugaringon. Ugupi ang imo kalugaringon. Pinaagi ang paglugar han imo kalugaringon didakan Kristo. Pag ginlugar mo ang imo kinabuhi kang Kristo, may ada ka paglaom. Pero kung iharayo mo ang imo kinabuhi pabayan mo lang, delikado igsoon. Nasiring pa din to them that are in darkness, show yourselves. Adtong nabubuhay sa kadiliman, lumabas na sa liwanag. Ang liwanag ha Bible is revelation knowledge. Kumbaga, tayo na kanang Dios kaaram. Ayaw na kinalibutanon nga kaaram. Palamrag patuddo na kitahang kanang Dios kaaram. They shall feed in the ways. Didahadalan han Dios, didahira papakaunon. Hakanan Dios mga paagi, didahira mabubuhi. Hakanan Dios instruction, didahira mag-grow. Ini nga mga tao nga aton ginaalagaran. Hinumdumi, may daka buruhaton, may daka destiny kahuman ang imo kaluwasan. Gusto Dios i-preserve ang imo kinabuhi nga alagaron mo yan.